Saka lamang nakahuma si Bernard ng lisan ni Amanda ang komedor. Balisang umahon siya sa kinauupuan. Stay, Bernard, maautoridad na utos ng kanyang ama. But just leaving, nag-aalalang wika niya. Nanilingon ang bukana ng komedor. Hindi niya pinansin si Tricia na nakatayo sa kanyang tabi. Kumikisla pa rin ang mga mata nito sa luha. He has a heart, ngunit katakatakang wala siyang matagpo ang bahagi sa puso niya, ang nahahabag sa dalaga. He has no sympathy with her damsel in distress situation. He didn't know, ngunit hindi niya masinag ang sinseridad na ipinahayag nito. But then kinain pa rin ang kanyang dibdib ng matinding guilt. To a certain degree, batid niya sa sarili na malaking parte ng kasalanan ay nanggaling sa kanya. Just stay here, Bernard. Ang mahinahong boses na iyon ng kanyang mama ang nagpabalik sa kanyang naglilimayong diwa. Let's settle this out. Don't worry for Amanda. Sinundan na siya ni Carlo. Patuloy pa nito. Kahit papano'y nakahinga siya ng maluwag. Iha, maupo ka. Si Louis na itinuro ang silyang unang inupuan ni Amanda. Nagpakawala siya ng marahas na hininga. For rip his heart, alam niya yun ang oras upang sabihin niya ang lahat, ang kanyang desisyon. Maninindigan siya sa kanyang paniniwala. Ngayong natagpuan niya ang tunay na pag-ibig sa piling ni Amanda. Hindi siya makakapayag na may bumuwag na yun. Explain, malayelo ang tingin ipinukol sa kanya ng ama. Pinalaki silang mga Mondragon sa salitang responsibilidad in all aspects of the world. Ngayon magigisa siya sa salitang iyon. Iginala niya ang paningin sa mga miyembrong ng pamilyang naroon, sa dalawa niyang kapatid na sina Brandon at Timothy. Understandable na wala rin si CJ dahil bukod sa malayo ang asyenda Mondragon sa Maynila, abala rin ito sa trabahong asyenda. Wala siyang mabasang emosyon sa mukha ng dalawang kapatid. Naisip niyang maswerte ang mga ito. Kilala rin namang mga certified playboy ang mga ito. But lucky of them na hindi nakabuntis ang mga ito ng babae na kailangang panagutan ng walang pag-ibig na nagbubuklod. He turned his gaze to her only sister Isabella. Ngayon walang pambubuska na mababanaag niya sa mga mata ito. Nang sulyapan siya nito'y nagbigay ng kasiyahan sa kanyang dibdib. Ang pukol na tila nagsasabing I'll support you, no matter what. Naroon din si Ariana na kabiyak ni Brandon, tinging walang panlilibak. Sa huli sa kanyang ina, her ever dearest mother. Nakikipagrelasyon na siya sa mga babae, binibaby pa rin siya nito. At the age of 26, itinuturing na bata. Palibhasa siya ang bunso ng pamilya. Hindi nga niya kailangang tingnan ng ama. What are you waiting for, son? Kahit papano'y nadama niya ang pagiging ama ng kinikilalang isa sa mga haligi ng MGC at MEB. Ang pag-emphasize nito bilang isa siya sa mga anak nito ay nagpatatag ng kanyang paninindigan. His father was standing for his principle, the responsibility per se, but hinaw na matimbang pa dito ang pagiging ama nito sa kanya. One more deep breath and he explained without looking at Tricia. Sa mga mata nito'y mababanag ang impatient na magpaliwanag siya, but he didn't care about her. Ang pamilya niya ang dapat niyang paliwanagan. Kung may concern man siya sa babae, yun ay ang buhay na nabuo nilang dalawa sa sinapupunan nito. Yes, I do admit, nagkaroon kami ng relasyon ni Tricia, pardon, girl. Saka lamang sinulyapan niya ang babaeng tila inip na marinig ang kanyang explanation. Ours is just a casual relationship, a fling. You just call it a fling relationship, sabat nitong gumagaralgal pa ang boses. Alam niyang kumukuha lang ng simpatya sa kanyang pamilya si Tricia. I'm sorry and I know it's my fault. Totoo sa kanyang puso ang kanyang apology dito. I know na ako ang dapat mong sisihin. To some extent, totoong pansamantalang tinakasan ko ang problemang ito. Ngunit hindi ko inaasahan na makikilala ko sa San Ildefonso, ang babaeng magpapatibok ng puso ko. Damn you, you have the courage to slap me in the love you feel for that woman. Tila dahil sa buso ng damdamin ay lumabas ang tinitimping galit ni Tricia. Automatikong kumunot ang noo ng lahat. Your voice, iha. Mahinahon pa rin saad ng ginang. Napasa po si Tricia sa noo. Oh, I'm sorry ma'am, your son slapped me something that hurt me emotionally. Nagdikit ang mga kilay ng binata. Walang dulal na kinukuha nito ang simpatya ng kanyang pamilya. With that negative thought in his mind, padarag na umahon siya sa kinauupan. Before I leave you all, I want you to know na nakagawa na ako ng desisyon. Kikilalanin ko ang magiging anak ko sa kanya. Pagkuha na ito yung mga anyong tinitigan niya ang dalaga. But I never marry you, Tricia. Never. O magulo na lamang ang kanilang harapan ng dalaga. Napabuga siya sa hangin. Forgive me, but I'll not trap myself into marriage na walang pag-ibig na magbubuklod. Hilam sa luha si Amanda ng magising kinabukasan. Bagaman mabigat ang kanyang katawan, pinilit niyang bumangon. Ang mabungong aroma ng kung anumang niluluto sa kusina ang nagpakalam sa kanyang sikmura. Nasimuladong natampal niya ang noo. She forgot na kasama nga pala niya sa bahay niya si Carlo. Pipi siyang napausal ng pasasalamat sa langit.
Sa kabila ng negatibong iniisip niya na mahirap niyang makamtan ang pagpapatawad ng mga sawang Carlo at Isabela, hindi niya sukat alain na ang mga ito pa ang magiging sandalan niya sa oras ng kanyang pighati. Umaha sa kanyang isip ang nangyari kagabi. "Are you okay, Amanda?" Masuyong tanong ni Carlo nang abutan siya nito sa labas ng mansyon. Hinagod-hagod pa nito ang kanyang likuran. Of course, she's not feeling well. Dama pa rin niya ang panikip ng dibdib sa narinig na pagsisiwalat ni Tricia. Nayayanig pa rin siya ng mga katagang sumasalit sa kanyang isip. "I'm Carlo's child. Bumalik ka na oron, Carlo," nasabi na lamang niya. "Silly girl, how can I leave you when all I know you need a shoulder to cry on?" Masuyo pa rin tanong nito. Napatitig siya sa binata. Sa salitang iyon parang ipinarating na nito sa kanya na nakamtan niya ang pagpapatawad nito sa kanya. Bigla na lamang siyang napahubulhol sa balikat nito. "Mabuti ipa'y ihatid na kita," nito. "Parang narito pa rin ang asawa mo." Sa isip ay may pagdududa pa rin siya. Paano kung hindi ito naniniwala sa kanya na sincero siya sa paghingi ng tawad dito? Baka pag-isipan siya nito ng masama. She didn't want another implication. Tila nabasa nito ang laman ng kanyang isip. Isabella is a wonderful woman. Hindi niya tayo pag-iisipan ng masama. Napilitan siyang hintayin ang kababata. Kapag ay napalingon siya sa mansyon, gusto niyang batukan ng sarili. Iniisip niyang hahabulin siya ni Bernard at ito ang aalo sa kanya. Nakarating ang mag-asawang Isabella at Carlo na walang anino ni Bernard ang nakita niya. Animoy walang umantak ang kirot sa kanyang puso. Nagpapaunawang tingin ang pinukol ni Isabella sa kanya. "I'm so sorry for what happened." Mapait siyang napangiti. "Isa itong karma sa ginawa kong pagkakamali sa inyong pag-iibigan. No, Amanda, I can see the eyes of my brother na totoo ang pag-ibig niya sa iyo. Hayaan mo munang ayusin ni Bernard ang gusot sa pagitan niya at ng babaeng iyon. For the meantime, ipapahatid kita kay Carlos sa San Ildefonso. You need to rest. Are you sure na okay lang sa iyo?" Tansya niya ang tanong dito. Para ko na rin sinabi na hindi ako sincero sa forgiveness na ibinigay ko sa iyo kung hindi kita pagkakatiwalaan. Sincerong sabi ni Isabella. Napayakap siya sa babaeng Mondragon. "Thank you so much." Si sighed heavily nang tumingin siya sa lamin na nasa tukador na katabi lang ng kanyang kama. Haggard na mukha niya ang bumulaga sa kanyang paningin. Namumugto ang mga mata. Bago pa man siya kainin ng awa sa sarili, lumabas na siya ng kwarto. Palibhasa hindi kalakihan ng kanyang bungalow house, bumungad agad sa kanyang salas at tanaw din niya ang kusina. May munting-iting sumungo sa kanyang mga labi. Kaya naman pala, wika niya sa isip ng maalalang mabangong aroma na nalanghap niya sa kanyang pagising. Pansin niya ang bagat at galaw ni Carlos sa kusina. May kung anong ipiniprito ito sa kusina. Maya-maya pa'y kumuha ito ng isang mangkok na plastic dish cabinet at hinango ang niluto. Dinilan ito sa mesa. Eksaktong palapit siya sa kababata nang mapalingon ito sa kanya. "Gising ka na pala." Pansin itong may ngiti sa mga labi. "Breakfast is ready." Tipin niya itong ginantihan ng ngiti. Ang bango naman, papuri niyang walang buhay. Apektado pa rin siya sa nangyari kagabi. Bagaman katakatam ang niluto nitong sinangag pritong itlog, bacon at umuusok na kaping barako, hindi yun nagka-appear sa kanyang sikmur. Hindi lang yan mabango. Masarap din yan. Ang mabuti pa'y kumain ka na. Alok nito. Hindi niya intinti ang pag-aalok nito. Iniba niya ang tema. "Maraming salamat, Carlos, sa kabila ng ginawa ko sa iyo. Nanatili ka pa rin bilang kaibigan ko. I owe you a lot." Napamata si Carlos sa kanya. Pagkuwan ay lumapit sa kanya. Pinisil nito ang kanyang palad. "You're my younger sister, remember?" Dati na noong nag-uukol pa siya ng pagtatangi sa kababata, nasasaktan siya kapag lagi nitong itinatanim sa kanyang utak na itinuturing siyang nakababatang kapatid. Ngayon may pumipinid na siya sa puso niya. Maluwag niya yung tanggap sa dibdib. Hinitian niya ito kapagata. "Yes, kuya." Lumiwanag ang mukha ni Carlo. "So pwede na tayong mag-almusal." "Yes, kuya." Pabiro niyang pagtalima. Pipilitin niyang kumain upang hindi siya nito alalahanin. Pagkakain, nagkusang ligpitin ni Carlo ang mga pinggan. This time hindi na siya pumayag. Pagkatapos ay binilikan niya ang kababata na namamahinga sa salas. "Hindi sa itinataboy kita, Carlo, pero maaari ka nang umalis. Baka nag-aalala na sa'yo si Isabella. Don't worry, tinawagan ko na siya sa CP. May plano ka bang bisitahin ang bahay bakas yun ninyo dito sa San Ildefonso?" Umiling ito. "We'll talk. Tungkol saan?" She innocently asked, ngunit natitiyak niya kung anong gusto nitong maging paksa. Disimuladong napangol si Carlo. "Alam mo kung ano yun." Umilap ang mga mata niya. Napabuntong hininga si Carlo. "Ipaglalaban mo ba ang pag-ibig mo sa kanya? Kung sa bagay kailangan niya ng taong karamay na uunawa sa kalusulukuyan niyang nararamdaman. Ngayong ayos ng lahat sa pagitan nilang dalawa ni Carlo, marapat lang na pagkatiwalaan niya ito. "No," maring sabi niya. Carlo gave her an impossible. "But why? I thought you love him." "Pero niloko niya ako."
Tama ka, dapat pinakinggan ko ang babala mo sa akin. I still remember your warning words nang nasa reception tayo ng kasal ni na Kenneth at Audrey. Beware of him, he's a notorious playboy. Ngunit tanga ako. Iwinaksi ko sa isip ang katotohanan iyon. Naniniwala ako sa kanya sa mabulaklak niyang dila. But this time binabawi ko ang mga katagang iyon. Nabanaan ko kasi kay Bernard na seryoso siya sa'yo. Ipapakilala ka ba niya sa kanyang pamilya kung hindi ka niya mahal? Think it deeply, Amanda. Napatda siya sa tinura nito. Sinasabi ng puso niya na sincero si Bernard sa pag-ibig nito sa kanya, ngunit kailangan niyang pairalin ng kanyang isip. I want to believe him, pag-aamin niya, or unconsciously. Pinaniwalaan ko siya dahil sa puso ko, nakaukit pa rin ang pagmamahal ko sa kanya, but you don't understand, Carlo. Anong problema? May pananagutan na siya. Alam mo kung saan ako nagkamali. I have no family, at ayaw kong magaya sa akin ng batang isisilang ni Tricia. There are lots of possibilities that will happen kapag hindi pinanagutan ni Bernard ang pagbubuntis ni Tricia. Napipilan si Carlo. Sino nakuha nito ang logical na explanation niya?